mainit pa rin pinag-uusapan sa umpukan ng media ang panayam ni OG Dia sa aktres na si Daria Ramirez noon para sa kanyang YouTube channel na OG Dia Inspires. Nabanggit kasi ng ex-wife ni Henyo Master Joey De Leon na wala siyang pinirmahang annulment papers kaya hindi niya alam kung napawalang bisa ang kanilang kasal. Natalo raw siya noon sa kaso ng annulment na siya raw mismo ang nagbayad at wala rin daw siyang kopya ng dokumento na nagpapatunay na single na siya at wala rin siyang nakuwang alimony o suportang ipinag-utos ng korte sa nakahiwalay na asawa. Napanood ng vlogger noon na si Consuelato John Gabiola, isang political calisthenics, at gusto niyang magbigay ng kanyang opinyon tungkol sa kasalukuyang kinakarap ng ex-wife ni Joey na humingi ng tulong pinansyal sa TV host actor. Inisa-isa muna ni Ginoong Gabiola ang grounds for annulment at sa pagkakaintindi niya, ang grounds na pinahal ni Daria kay Joey ay ang tinatawag na mental illness o psychological incapacity dahil imposible fraud, absence of parental consent kapag nagpakasal, nagkasakit ng STD o sexually transmitted disease at iba pa. Hindi pala grounds for annulment sa Pilipinas ang infidelity dahil under na ito sa psychological incapacity to fulfill obligations tulad ng hindi nito pagbibigay ng panggastos sa bahay at pinagbubuhatan ng kamay kapag nasa impluensya ng alkohol. Anyway, ang opinion ng YouTuber, malamang yan ang reason ni Daria Ramirez sa kanyang pag-file ng annulment kay Joey De Leon. Pero siya po ay talo. So, ang ibig sabihin ay walang annulment na naganap. Malaki ang tsansa na makuha nito ang pag-aari ni Joey batay po sa sinasabi ng batas sapagkat siya po ang legally married na asawa at hindi si Eileen Macapagal. Actually, para po sa kanaman ng marami, kahit po physically hiwalay kayo ng 20 years, 30 years o 40 years hanggat hindi po naanal ang inyong kasal o napapawalang bisa ang kasal at lahat ng properties, kayamanan, rights and by operation of law ay hindi na po kinakailangan mag-file dahil mapupunta po sa legal na asawa at kung anong meron si Joey De Leon ay conjugal property nila ni Daria Ramirez at may unang karapatan dyan ang mga anak nilang sina Kimpi at Chini De Leon. Well, bakit ba malaking issue to na pinag-uusapan ang may iiwang kayamanan ni Joey sa kabila ng pagiging humble nito at hindi nakikitaan na ipinagmamayabang nito kung anong meron siya sa kanyang mga naipundar sa showbiz ng halos 6 na dekada? Obvious naman sa kanya naging buhay na hindi basta-basta ang Pinoy Henyo Master kung padamihan naman ng mga kayamanan ang pag-uusapan. Tila na pag-usapan din ito sa kanyang naging talambuhay na inere sa MPK magpakailanman ng GMA7 noong taong 2024 kung saan inamin niya naman na may malaking naipon na siya mula noong nag-umpisa siyang magtrabaho sa mundo ng showbiz. Hindi man binanggit ng host actor pero umabot ito ng halos $1.5 billion o may katumbas na 60 million pesos ayon sa datos na ibinigay ng Celebrity Network Online. Bakit nga ba umabot sa ganitong kalaki ang mga naging kayamanan ni Joey sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay sa showbiz? Inamin naman mismo ng kanyang kasalukuyang kinakasama na si Eileen Macapagal na talagang masinop si Joey sa pera at hindi ito basta-basta gumagastos sa mga bagay na hindi mapapakinabangan at lahat ng mga ito ay may layunin sa kung paano ito gagamitin. Wala din naman itong may kalakihang negosyo pero halos lahat ng mga income nito ay nanggagaling sa kanyang mga investment sa mga malalaking showbiz producers sa showbiz industry. Kasama na rito ang Regal Films, Octo Arts, Net25, TBJ Productions na siyang kasalukuyan nangangasiwa sa Itbulaga at marami pang iba.